O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next, ituloy natin ang anime series na Spy X Family. Sa nakaraang season ay nakilala natin ang miyembro ng mga kakaibang pamilyang ating bida sa series na ito. Ang ama ay si Lloyd Forger, na isang spy. Ang ina ay si Yor Forger, na isang assassin. At ang siraulong anak na kayang-kayang magbasa ng utak na si Anya Forger. Pagkatapos kumain ay mabilis na nagpunta ang tatlong bida sa isang pet shop para kumuha ng aso. Regalo daw ito ni Lloyd dahil sa pag-excel ni Anya sa paaralan. Sa loob ay nakita nila ang mga maskuladong aso doon ni Schwarzenegger na nagbabody muscle show. Kaso ay hindi ito nagustuhan ng bata kaya naghanap sila ng iba. Pero biglang lumitaw ang isang Mr. Suave na si Wise Agent at tinawagan si Lloyd sa isang emergency mission. May nahuli daw kasi silang isang mukhang student ang cover na mula sa kabilang grupo na kasali sa balak na pagpatay sa isang foreign minister. Pinakita ang isang lalaki na ini-interrogate pero matapang at ayaw magsalita. Pero nang pumasok ang boss nito at tinurong siya ang mastermind ng operation nila ay nagsalita ang student at pinagtapat lahat ng nalalaman. Sinabi nitong papatayin nila ang target sa pamamagitan ng mga asong may dalang bomba. Kalaunan pa ay pinakita na si Lloyd lang pala ang nagmaskara at nagpanggap na boss ng nahuli. Dahil sa nalaman ay agad na ito ang priority mission ng mga spy. Pag nangyari daw kasi ito at kahit makaligtas man ang target ay mas lalong mag-aaway ang West at East. Samantala ay pinakita ang asong pogi na kinagat ang damit ng isang bata. Pero niligtas pala niya ito dahil muntik nang matamaan ng matigas na bagay. Nagpunta pa sina Anya at Yor sa isang wagwagan ng mga hinihimas na alaga. Habang namimili ng kukunin na hihimasin na alaga ay biglang nakita ni Anya ang asong si Bond na naglalakad sa labas. Nabasa nito ang utak ng aso na nagkita na sila dati. Kaya naintriga ang pasaway na bata at sinundan si Bond. Umakyat siya sa room on top of the stairs ng kapitbahay at hihimasin na sana ang alagang aso. Pero dumating ang may-ari at nahuli ang nakikihimas sa alaga nila. Tapos nagmarites pa kasi ang bata sa usapan ng iba kaya sinabi ng boss ng mga kriminal na si Keith Kepler na dapat matuli si Anya. Naawa naman ang isa pero sinabi ni Keith na baka magsumbong sa magulang. Kaso ay sinira ni Bond ang tali at nag-asta na mabangis sa harap ng mga siga. Pero bigla itong nabahag nang pakitaas siya ng tubo ng isa. Samantala ay nag-aalala naman si Yor na hinahanap si Anya. Nagtanong siya sa iba pero wala daw silang nakita. Kaya tumalon siyang parang ninja at humiga sa kisame at sinuri ang lugar pero di niya nakita si Anya. Naisip pa niyang baka kinain ng aso o di naman kaya ay nakidnap si Anya. Nag-report naman si Lloyd na wala silang naabutan sa kanilang raid. Saka nag-usap sila ni Sylvia Sherwood at sinabi ng boss na ang mga aso ay produkto ng eksperimento ng isang grupo. Sinabi ni Bond kay Anya na may tatawag at nang sinagot nga ng extra ang telepono ay tumakbo ang mga bida. Pero nang mapansin sila ni Keith ay agad nitong inutusan ang mga tao na habulin ang bata. Sumakay si Anya sa mabilis na tumakbong aso. Nagtaka ang bata kung paano ito nalaman ng aso kaya naisip niyang baka may power ito. Narinig naman ni Yor ang napapasigaw na bata. Sa labas ay hinabol ng mga kriminal si Anya at Bond at may aso din silang corrupt na K9. Kaso ay umikot lang kasi si Bond kaya na-corner sila ni Keith at nahuli ang aso at bata. Papatayin na sana ni Kurt ang bata pero biglang dumating si Yor at sinipa sa mukha ang nagkalampag na itlog. Inutusan ni Keith ang K9 para atakehin si Yor pero pinakita ng assassin ang ngipin at natakot ang aso. Matutuli sana si Keith kung di lang ito umalis nang dumating ang mga tao. Tinalian ni Yor ang kriminal at nalaman niya ang tungkol sa terrorist activity na narinig ng bata. Saka tumawag sila ng pulis para madakip ang kriminal. Kalaunan ay may premonition ng aso at nabasa ni Anya na wala si Lloyd at nakita rin itong namatay ang lalaki sa isang pagsabog. Nakita rin ito ang napipintong pag-aaway ng dalawang bansa dahil sa assassination ng mga terorista sa minister. Naisip ni Anya na pwede pa nilang mapigilan ang mangyayari kaya gumawa ito ng rason para makaalis sa kay ni Bond. Kalaunan ay nahuli ng grupo ni Twilight ang ilang mga terorista at pinipilit nila ang mga ito na pakantahin kung nasaan ang bomba. Kaso ay hindi pa nahuli si Keith at sinabi nitong siya ang magpapasabog sa bomba. Ginagawa daw ng mga terorista ang bagay na ito para magkaroon ng digmaan. Kaya nagtanong si Sylvia kung nakakita na sila ng giyera at nakita na ba nila ang kanilang mga kapamilya na namasaker dahil sa giyera. Sabay kasan ng baril kaya natakot ang mga terorista. Saka inutusan ng babae na magpunta sa kani-kanilang station ang mga gwapong bida. Hindi pa alam ni Anya na magbasa ng orasan kaya nagtanong siya sa isang matandang naroon. At nalaman niyang may 30 minutes na lang sila bago mangyari ang nakita nilang mangyayari ng aso. Saka nakita ni Anya si Keith at ang aso nitong K9. Naamoy ng K9 si Anya pero pinapasok ni Keith ang aso sa sasakyan. Bago pa umalis ay nabasa ni Anya sa isip ni Keith ang kanyang naitanim na bomba. Kaya agad silang nagpunta sa isang pinto kung saan nila inakalang nakalagay ang bomba.
Bubuksan sana ng bata ang pinto pero pinigilan siya ni Bond. Saka tinulak paakyat sa maliit na bintana. Sa loob ay nakita ng bata ang bomba at binalak disarm. Pero hindi niya alam kung paano. Napanood daw niya sa TV na may pinuputol na pula o itim ngunit itim lahat ang wire na naroon kaya nagkaproblema siya. Kaya ang ginawa na lang niya ay magsulat ng message gamit ang ketchup, saka sila naghintay sa labas. Pagdating ni na Lloyd at ni Wise ay muntik buksan ni Suabe ang pinto pero sinabi ni Lloyd na chillax lang para din masira ang bigote mo. Saka nakita ng bida na may patibong nga sa likuran ng pinto. Nakita nila ang pagdating ng secret police kaya umalis din sila. Samantala ay muling bumalik si Lloyd sa premonition ng aso na nabasa ng bata kaya muli siyang nagsaya. Sinundo ng secret police na pinamumunuan ni Yuri Breyer ang minister pero sinabi nitong siya na ang magdadrive sa sasakyan saka iniwan ang mga bodyguards. Hinabol naman siya ni Keith gamit ang pang-amoy ng aso nito. Ngunit ipinakita na nagpunta pala si Lloyd sa bahay ng minister at kinuha ang damit nito at nagpanggap na siya gamit ang disguise. Kaya alam na nitong hinahabol siya ng terorista. Patuloy sa paghabol si Keith pero hindi niya napansin na nasa tabi na niya ang sasakyan ni Wise. Binaril siya ng matanda pero nakaligtas ang kalaban at nakapagtapon pa ito ng bomba kaya nasira ang sasakyan ni Wise at kasama nito. Nakita ni Keith ang nakadisguise ng senior citizen at pinatakas nito ang aso, na kapag mahuli ang target ay sasabog. Pero biglang nagpatalon-talon si Lloyd at tumakbo ng mabilis na kinagulat ni Keith dahil mas maliksi pa ito sa kanya. Naabutan ng aso si Lloyd sa isang nakatagong eskinita kaya tinanggal ni Lloyd ang maskara at binaril ang vest na lalagyan ng bomba na natanggal at mabilis na tinapon ni Lloyd. Kaya nang pinasabog ni Keith ang bomba ay sa ilog ito sumabog. Napagtanto ni Keith na iba ang hinahabol niya at hindi ang minister kaya tumakas ito. Pero saktong nag-aalburuto si Yor na hinahanap ang bata. Kaya nang makita nito si Keith na nasa sasakyan ay sinipa nito ang sasakyan kaya bumangga ang mukong. Saka tinawagan ng babae ang pulis para mahuli ang terorista. Kalaunan ay nagkataon na nagkasalubong ang tatlo sa isang eskinita kasama ang masarap yakapin na aso. Sinabi ni Yor na tumakbo ang bata kaya hinabol-habol niya ito kaya pinagalitan ito ni Lloyd. Nang makita ni Lloyd ang aso ay naisip nitong bunga ito ng experiment ng isang laboratory at di pwedeng maging askal. Nagpanggap na state police si Sylvia at sinabing kukunin nila ang aso ng terorista. Pero nakita ni Anya na nais ng aso na maging sila ang amo kaya umiyak ang bata at sinabing hindi siya mag-aaral kapag hindi binigay ang aso sa kanya. Kaya napilitan ang mga agent na pagbigyan ang bata at naging masaya naman ito. Pero kinailangan muna itong kunin ni na Sylvia para mapag-aralan bago ibalik sa mga bida. Kinabukasan ay excited at masaya si Anya na hinihintay ang aso at nakabalik nga ito. Sinabi ni Lloyd na bigyan nito ng pangalan ang aso at nakita ni Anya ang nakalipas nito na pinapahirapan para sa experiment. Pero naging masaya ang aso nang sinabi ni Anya na bahay din niya iyon. Dahil hindi nabigyan ng Estella Star si Anya ay nag-isip ito ng paraan para makatulong sa misyon ni Lloyd. Sinabi nito kay Damian na may aso siyang malaki dahil naisip niyang gagaan ang loob nito sa kanya. Pero sinabi nitong wala siyang pakialam kaya natawa ang iba. Nang makita nitong naiiyak si Anya ay naawa si Damian at nagtanong tungkol sa pangalan ng aso pero dahil wala pa itong pangalan ay iniwan siya ng mga lalaki. Kalaunan ay nagpunta ng park ang pamilya at doon ay naglaro-laro si Anya kasama si Bond. Pero hindi katulad ng ibang aso si Bond na masaya at nakikipaglaro sa mga boss. Naisip ni Lloyd na kapag natapos na ang misyon niya ay mabubuwag na rin ang kanilang pamilya at medyo nalungkot siya dito. Pero naisip niyang para ito sa ikabubuti ng buong mundo kaya dapat nila itong matapos agad. At sisiguruhin niyang maalagaan ng husto ang dalawa pag nagkawatak na sila. Pauwi na sila nang makita ni Anya na wala ang kanyang gloves. Tinuro ito ni Bond na kagat ng isang bulldog. At nang kukunin ni Anya ang gloves ay nagalit ang aso. Pero naroon si Bond na hamak na malaki at tinignan ng masama ang isang aso na natakot at binitawan ng gloves. Naalala ni Anya ang pinapanood na spy anime series na si Bondman, kaya ito ang binigay niyang pangalan ng aso. Sa kakalaunan pa ay nakita ng peking mag-asawa ang peking anak na kasamang natutulog ang hindi peke na aso. Kalaunan ay ilang araw na daw na palaging late sa pag-uwi si Yor pero dahil wala silang pakialamanan ng buhay ay hindi ito natatanong ni Lloyd. Pag-uwi ng babae ay kakain na sana sila pero sinabi ni Yor na hindi siya gutom. Saka nakita ni Anya ang premonition ng aso na iiyak ang babae sa kwarto kaya nag-alala ito. Sa kwarto nga ay sinabi ng babae na kung hindi niya magagawa ang pinapag-awang trabaho ay hindi na niya makikita pa ang peking asawa at anak. Pagkatapos ng trabaho nito ay naglalakad si Yor dala ang isang paper bag nang tumulo ang kanyang napesat na regla, ay yung dala niyang kamatis. Nagpunta siya sa bahay ni Camila at seryoso silang nagtinginan. Saka pinakita na nagpapaturo pala si Yor kung paano magluto dahil nang ipagluto niya noon si Lloyd ay na-LBM ito. Ayaw sana ni Camila pero sinabi ng asawa na magaling daw itong magluto.
Saka hindi nila inaasahan na dumating si Yuri na akala ay may party pero nadismaya ito nang sabihin nilang mag-aaral lang silang magluto. Pinagbalat ni Camila si Yor ng bawang gamit ang maliit na kutsilyo pero nainis si Camila dahil may mga dugo-dugo ito dahil sa sugat ni Yor. Gumamit naman siya ng kutsilyo dahil mas expert daw siya at nagtadtad ng karne pero maging ang tadtaran ay nahiwa kaya pinapauwi ni Camila si Yor. Pero hindi sumuko si Yor at dahil naawa si Camila ay nagpatuloy silang magluto. Kaso ay mukhang lason daw ito kaya si Yuri ang kanilang pinagtikim. Masayang masaya daw ito dahil masarap ang luto ng ate sabay duran ng pagkain. Pero nang lalasahan ng mag-asawa ang naluto ay pareho silang nalason. Nagluto ulit si Yor ng meatballs na kinain ni Yuri at nag-aacting na masarap pero nag-iiba ang kulay nito at sinasabing nakikita na daw niya ang kanilang namatay na ina. Saka pinakita na dati na palang pangit ang luto ni Yor noong bata pa si Yuri pero nagkalyo na ang dila at siya nito sa luto ni Yor. Sinabi ni Camila na iluto nila ang natatandaan nilang kinakain ng magkapatid noong buhay pa ang ina nila. Kaya ito nga ang niluto ni Yor at ayos naman daw pero kulang pa. Kaya nilagyan ni Camila ng cream ang pagkain at nang tikman nila ito ay perpekto. Saka umalis ang magkapatid. Pag-uwi ay nagluto nga si Yor at nagulat ang peking mag-ama sa asal nito. Saka pinagtapat ni Yor na nag-aaral siyang magluto kaya siya late sa pag-uwi. Akala ng dalawa kung huling hapunan na nila iyon at lalamayan na sila bukas. Pero nang matikman si Yor, ay este ang pagkain, ay nasarapan ang mga ito. Naiyak si Yor dahil sa nakitang masaya na ekspresyon ng dalawa. Kaya nilabas din niya ang ginawang whipped cream na excited kainin ng dalawa. Pero nalason ang mag-ama. Tinawag ni Frankie Franklin si Lloyd sa isang lugar at inakala ng bida kung importante. Pero magpapatulong lang pala ito kung paano mag-chicks. Kaya tumanggi si Lloyd at aalis sana pero blinekmail siya ni Frankie na alam nito ang kanyang sekreto. Pinakita ni Frankie ang crush na blondie at mga impormasyon na nalaman nito tungkol sa babae. Kaya sinabi ni Lloyd na isa siyang stalker. Tinuruan ni Lloyd si Frankie ng script kung paano ligawan ang babae base sa unang tanong na anong paborito nitong pagkain. Kaso ay hindi daw kayang i-memorize ni Frankie ang mga ito. Kaya nagpanggap si Lloyd na babae at nagpractice sila ni Frankie kung paano mag-chicks. Pag-alis ni Kulot ay nasabi ni Lloyd na bagsak itong sigurado. At hindi nga siya nagkamali dahil natameme lang si Frankie pagkakita sa crush nito. Nakita ni na Lloyd at Anya na mag-isa ni Frankie at nang magtanong si Lloyd kung anong nangyari ay gumawa ng kwento si Kulot na busy daw ang babae. Pero nabasa ni Anya ang utak nito at naawa sa lalaki. Kalaunan ay uminom si Frankie ng mag-isa dahil binasted pala siya ng babae dahil pangit daw ito. Binigyan siya ng alak ng bartender na binigay daw pala ni Lloyd na sinundan siya para damayan. Sinabi ni Henry na darating ulit ang kanilang exam kaya dapat silang mag-review. Confident si Anya na mataas ang score niya sa nakaraang exam pero nang pinakita ito ay bagsak kaya binigyan pa siya ng guro ng re-reviewin. Habang pauwi ay nakita ni Anya ang buwan at nais niya itong makita pero sinabi ni Lloyd na kailangan nilang mag-study muna para hindi bumagsak si Anya at hindi mapaalis. Sinabi ni Yor na pwede niyang tawagin si Yuri para turuan si Anya at mabilis itong dumating pero naiinis si Anya dahil si Yor lang ang nasa isip nito. Dumating naman ito at pareho silang nagmumurahan ni Lloyd sa kanilang mga utak at tanging si Anya lang ang nakakaalam doon. Nagbigay si Yuri ng mga tanong na sinagot lahat ni Anya dahil nabasa nito ang utak ni Yuri. Nasabi nitong baka hindi na kailangan ni Anya na mag-study pero sinabi ni Yor na magtiis ang kapatid. Naikwento ni Yuri kung paano siya naging addict sa pag-aaral para matulungan ang ate nito. Sinabi nitong gawin ni Anya ang lahat ng makakaya para makapasa. Ngunit pagkatapos ng ilang oras na motivation ay wala pa ring naintindihan ang bata. Kaya sa inis ay umalis na lang si Yuri dahil may gagawin pa ito. Pero biglang bumalik para kainin ang nilutong cookies ni Yor saka muling umalis. Napagtanto naman ni Anya na kung alam lang niyang magbasa ay nagawa sana nitong masira ang bomba noon. Kaya pumasok siya sa kwarto at nag-aral. Pero nadismaya si Lloyd dahil walang koneksyon ang itinuro ni Yuri kay Anya sa exams nila. Saka dumating ang araw ng exam ng mga bata at nang matapos ay dinala ang mga papel sa isang safe. Dahil nag-aalala si Lloyd na bumagsak si Anya at ma-expel ay nagpanggap siyang professor doon at pinasok ang paaralan. Ngunit sa daan ay nakakita siya ng isang lalaking nagngangalang Daybreak na nais din daw palitan ang resulta ng exam. Nais din daw nitong labanan ng number 1 spy na si Lloyd alias Twilight. Pero para itong bugok na patambling-tamblang at nang dumaan ang mga pulis ay nagkunwari itong flagpole. Lihim na sinusundan nito ni Lloyd at napanganga ang bida nang binasag nito ang main door para makapasok. Dahil may bakas ng pagkasira ay naglagay si Lloyd ng bola para magmukhang aksidente. Sa loob ay hindi makapasok si Daybreak dahil wala itong ID kaya bago pa tumawag ng pulis ang SECU ay binigyan siya ni Lloyd ng ID. Pinapasok silang dalawa ng guard at sinubukan itong maglagay ng passcode pero mali ang kanyang kodigo. Kunwari pupunta ito ng CR pero alam ni Lloyd na walang CR doon.
Pagkatapos buksan ni Lloyd ang safe ay pinatulog siya ni Daybreak saka dinala sa loob. Pero hindi niya alam na gising pa ito at hinihintay lang na umalis ang Makong. Nagawa naman ni Makong na mapalitan ang mga sagot sa papel ng client nito. Sinabi ni Daybreak na gagawa siya ng selfie para maging sikat na spy. Pero napasigaw si Lloyd at nasabing huwag itong gawin. Pero naisip ng bida na kailangan niyang patayin si Daybreak kung sakali. Pero sinabi ng Makong na ikalat daw ni Lloyd ang balita na madali lang nitong napasok ang safe na iyon. Nang makaalis na ang bugok ay nalaman ni Lloyd na ginawang bagsak ni Daybreak ang test papers ni Damian. Pero binalik ito ni Lloyd para hindi ma-expel si Damian at hindi masira ang kanilang plano. Pero nagulat siya nang makita ang score ni Anya. Nang pinakita ang results ay nasa 11th place si Damian. Samantalang nasa 213th si Anya. Nakapasa pa rin naman ang bida pero pag uwi nito ay pinagalitan siya ni Lloyd dahil pasang-awa ito. Samantala ay tinanggal naman si Daybreak dahil mission failed siya kahapon. Habang naglilinis ang mga students sa labas ay naging center of attraction si Damian dahil mataas ang naging grade nito. Naroon din si George Glooma na siya palang nag-utos kay Daybreak para sirain ang test result ni Damian. Pero nabasa ni Anya ang isip nito. Naglabas ito ng sigarilyo at pinalabas na nahulog ito ni Damian. Sa kanang lapitan ito ni Damian ay sinuntok nito mismo ang sarili at nagpanggap na sinuntok siya ni Damian. Kaya nang pag-alitan ng propesor si Damian ay sinabi ni Anya ang nangyari, kaya naniwala ang propesor. Kalaunan ay nahuli ni Damian si George at sinabi ng pangit na dahil daw sa tatay ni Damian ay nabankrupt ang kanilang negosyo. Bully daw kasi ang tatay ni Damian. Sinabi nitong anumang oras ay pwede siyang matanggal dahil magiging mahirap na sila. Saka ito nagdrama sa harap ng iba pa. Sinabi ni Damian na hindi daw niya kasalanan ang nangyari. Sa kanya nilibre ng juice at pagkain na nais daw tikman ni George. Saka sinuot din ito ang Stella Star ni Damian. Magagalit sana si Damian pero sinabi ni George na last day na niya iyon dahil titira na sila sa Westales sa kabilang bansa na inaakala niyang gagawin siyang alila. Pero sinabi ni Anya na maganda din sa Westales base sa kwento ni Lloyd. Kumanta pa sila ng hymn song nila bilang final performance kasama si George. At nang uwian na ay binigyan nila si George ng kanilang mga remembrance. Kaso pag uwi ng Makong ay sinabi ng tatay niya na hindi sila aalis dahil niligtas sila ng tatay ni Damian. Imbes na bankrupt na sana ang negosyo nila pero binili na lang ito ni Desmond Donovan. Kaya kinabukasan ay hiyang-hiya si George sa ibang mga bata. Kawawang bata. Isang umaga ay nakita ni Yor na nakalimutan ni Anya ang kanyang gym uniform. Kaya naisip niyang baka ma-expel ang bata at maging gangster sa hinaharap. Kaya agad siyang lumabas para ibigay ang naiwan ng bata. Pero walang sasakyan tapos may nahulog pang halaman ng isang matanda. Pero sinalo niya ito at ibinalik gamit ang paa. Saka mabilis siyang nagparkour na parang Spider-Man sa mga gusaling naroon hanggang makaabot siya sa paaralan. Habang nagkukwento ng multo ang isang bata tungkol sa Spider-Woman ay sakto namang gumigapang si Yor sa pader at nakita ng bata na natakot. Naisip nitong mag-disguise na lang pero mahirap daw. Sa isang farm ay nakita ni Yor ang mga hayop na naalala niyang sinipa niya noon. Nakita siya ni Lloyd dahil akala niyang sinundan siya ng babae. Kalaunan ay nagkita sila ni Anya at sinabi ni Anya na wala silang gym class sa araw na iyon. Nalungkot ang babae dahil sayang lang pala ang oras nito pero dumating si Lloyd at sinabi niya ang nangyari. Kaya para mapasaya ay tinawag siya ng lalaki para kumain na lang. Minsan ay assignment ng mga bata na alamin ang trabaho ng kanilang mga magulang kaya pag uwi ni Anya ay nagtanong siya kay Yor kung anong trabaho nito. Kaya naisip ng babae na sabihin sa bata ang kanyang pangalawang trabaho na nangangatay ng mga baboy. At syempre hindi ito lihim sa bata dahil kaya niyang mabasa ang simulation sa utak ni Yor. Kaya sinabi na lang ni Anya na ang tatay niya ang kakausapin. Sumunod nga siya kay Lloyd na nagpanggap bilang psychiatrist at nagpunta sila sa isang ospital. Pero hindi pa rin niya maipagkakaila na lahat silang naroon ay mga spy na kasamahan ni Lloyd. Hindi naman nila alam na ang mga tungkol sa pag-spy ang sinusulat lang ni Anya. Habang nasa isang kwarto ay nabasa ni Anya ang naiisip ni Lloyd tungkol sa secret passage sa likod ng mga libro. Biglang tinawagan si Lloyd ng isang agent kaya umalis muna. Pero nakaisip ng kalokohan ng bata at binuksan ang passage at nakita ang ilang taong nagmi-meeting at nag-uusap tungkol sa multo na nakita umano ng mga doktor doon. Nakagawa ng ingay si Anya at saka na-stuck pa ang paa nito sa tubong naroon kaya napaiyak siya. Kaya natakot ang mga nagmi-meeting at naniniwala na silang may multo. Nakabalik naman agad si Anya sa kwarto bago pa pumasok si Lloyd. Pero nang makita nitong nabagyo ang psychology box na binigay kay Anya ay naisip niyang may kulang yata ang nakuha niyang bata. Dumating ang araw ng reporting ng mga bata at sinabi nila ang trabaho ng kanilang mga magulang. Nang una ay psychiatrist ang nabanggit ni Anya na trabaho ng ama pero kalaunan ay may mga sekretong nabanggit nito kaya nagulat ang guro na mahilig sa elegante. Pero mabuti na lang at naayos din ito ni Lloyd.
Ginaya ni Anya ang pag-decode na napanood sa anime Spy pero naisip ni Lloyd na maging siya na magaling sa decoding ay hindi mabasa ang sulat ni Anya. Nang buong araw na iyon ay nagpatuloy si Anya sa pagbibigay sa mga taong nasa paligid ang ginawa niyang secret coded message. Binigyan din niya si Damian na tinapon ang papel. Sa kapagsapit ng gabi ay nanaginip ang kulit na isa siyang spy. Kalaunan ay nakita ni Frankie ang nilagay ni Anya na sulat sa kanyang bulsa. Kaya kinabukasan ay naghintay nga si Frankie sa isang tulay dahil inakala niyang chicks ang nagbigay ng coded letter. Pero nakatulog lang pala si Anya na utak ng message na yon. Ipinakilala naman ang isang karakter na si Fiona Frost na kilala rin bilang Nightfall. Sinabi nitong pwede naman siyang maging asawa sana ni Lloyd para mas makatulong pero sinabi ni Sylvia na hindi na pwede dahil baka magsuspecha ang mga tao sa paligid kapag muling nag-asawa si Lloyd. Pero sinabi nitong pwede siguro siyang maisalpak pag nawala si Yor. Kaya pinagalitan siya ni Sylvia. Nagpunta ito sa bahay ng mga bida at nagpakilalang kaibigan siya ni Lloyd. Pinapasok naman ito ni Yor at pinagkape ng kopi ko. Pero masama ang balak ni Fiona dahil nais niyang paalisan ang babae, para siya ang pumalit na peking asawa ni Lloyd. Gustong ma-gerger. Magmamarites sana ang spy para madismaya si Yor pero biglang dumating sina Anya at Lloyd. Kaya nagpalitan ng coded message ang dalawa at sinabi ni Fiona na nagpunta siya doon para lang tignan ang progreso ng Operation Strix. Hindi ito lihim sa psychic kaya nababasa nitong nag-aaway ang dalawa sa isip. Akala ng bata kung masama si Fiona lalo na at nakakatakot ang mukha nito. Pero nang lapitan niya ito para masilip ay biglang I love you ang sinisigaw ng isip ni Fiona. Saka nag-imagine pa ito na siya ang asawa ni Lloyd at kinasal silang dalawa kaya naging kamukha ni Anya si Saitama. Sinabi ni Yor na magtitimpla siya ng kape nila. Pero ang totoo ay nagseselos ito na baka naglalandian ang dalawa sa trabaho. Alam ni Fiona na hindi umiinom ng kape na may gatas si Lloyd pero nagulat siya nang bigla nitong lagyan ng gatas ang kape. Nahulog naman ni Anya ang hawak na baso kaya natapon. At naisip na naman ni Fiona na busy palagi si Lloyd kaya hindi niya naturuan si Anya kung paano masalo ang baso para iwas aksidente. At naisip na kung siya ang nanay nito ay papaluan niya ang bata hanggang madisiplina. Kaya natakot si Anya at pinakitang mahal na mahal niya ang nanay Yor niya. Maging ang aso niyang si Bond at gustong-gusto niyang kasama ng pamilyang iyon. Nakita ni Yor na masaya ang bata kaya sinabing gagawin ang lahat para sa pamilyang iyon. Sinagot naman ni Lloyd nang nakangiti na ginagawa na niya ang lahat para sa kanila at wala na siyang dapat patunayan. Dati palang teacher ni Fiona si Lloyd sa pag-spy kaya kilalang kilala niya ang lalaki at alam nito kung peke ang ngiti ng lalaki. Pero sa pagkakataong iyon daw ay alam nitong totoong may emosyon ang kasiyahan ni Lloyd. Kaya nagselos ito at agad na nagpaalam. Dahil umuulan ay sinundan siya ni Lloyd para kunwari bigyan ng payong. Sa daan ay nakita ni Lloyd na malungkot ang mukha ni Fiona na kumakanta ng basang-basa sa ulan dahil tinatago nito ang luha. Bago nagpaalam ay sinabi ni Fiona na naging malambot na daw si Lloyd, saka ito umalis. Dahil gustong-gusto ni Anya ang manika nitong penguin maging sa pagtulog ay nagselos si Bond. Kaya paggising ni Anya ay nakita nitong nilapan ng aswang ang paborito nitong manika. Pero alam niyang si Bond ang may kasalanan kaya sinabi niyang galit siya dito kaya naiyak ang aso. Agad namang tinahini na Lloyd at Yor ang manika dahil naging tampuro rot ang bata. Kalaunan pa ay naayos ang manika. Saka nagdala ng mani si Bond para kay Anya. Naisip ni Lloyd na humihingi ito ng tawad sa bata kaya sa huli ay naging bati ulit sila ni Bond at pinagpatuloy ang laro. Minsan sa sumunod na misyon ay magkasama sina Fiona at Lloyd. Ang target nila ay isang painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon lalo na at may nilalaman itong coded message na pwedeng maging dahilan ng pagsiklab ng digmaan ng East at West. Nakatago daw ito sa basement ng mansion ng Blackbell family. Para makapasok sila ay nagpanggap ang dalawa na mag-asawa at nakipaglaro sa isang underground tennis sport ng Campbell. Lihim naman na masaya si Fiona dahil nakikita sila ng maraming tao na mag-asawa. Saka inisip na magpabida nang sa ganon ay mahulog ang lalaki sa kanya. Nilabanan nila ang dalawang former champions pero walang laban ang dalawang extra sa galing ng dalawang spy. Napapalapak naman ng isang mukhang halang ang kaluluwa pero sinabi ng isa pa na makakalaban ng mga bida ang durugista niyang mga players. Gumamit ang mga ito ng drugs ni Jack Hanme kaya paglabas nila para makipaglaro ay naging maskulado na ang mga ito. Samantala ay nagsiselos naman si Yor na iniisip kung kasama ni Lloyd si Fiona at naglalaro sila ng tennis. Saka naisip niyang kaya kung patayin na lang niya ito. Pero sinabi ni Anya na ayos din ang lahat. Sa tournament ay pangbaki ang kalaban ng mga bida dahil maging ang bakod doon ay pinunit lang nila. Pati ang bola ay pinisat na parang itlog. Sakit niyan kung sakali. Pinagtawanan ng dalawang tag-uro ang mga bida dahil mukha daw silang mga kawawa, kaya nainis si Fiona at nabugbog ang dalawa sa tama ng mga bola.
Nagawa ng mga bida na makapasok sa finals kaya tinawag sila sa isang kwarto para hintayin ang susunod nilang laban dahil ang makakalaban nila ay ang anak ni Campbell. Nakita ni Lloyd na sugatan ang mga kamay ni Fiona kaya sinabi niya ditong relax lang at huwag na huwag magpapadala sa emosyon. Nakiliti naman ang babae dahil sa paghawak ni Lloyd ng kanyang kamay. Pero napagtanto nilang may kakaibang nilagay sa hangin sa kwarto. Kaya gamit ang Morse code ay nag-usap ang dalawa habang pinipigilan ang paghinga. Kalaunan pa ay nagsimula ang kanilang laban ng mga Campbell na may mga gamit na advanced technology racket. Hindi naman daw magaling ang mga ito pero gamit lang ang advanced na kasangkapan ay natalo nila sa first round ang mga bida. Pero pagdating ng second round ay naka-recover na ang mga bida at nagagawa nilang makalaban at makascore. Ngunit dahil teritoryo ng mga Campbell ang playground ay may mga ginagamit pa silang pandaraya sa dalawang bida. Nabasa ng mga bida ang pandaraya ng mga kalaban at nasabi ni Lloyd na hindi siya papayag na matalo lang dahil sa pandaraya. Naalala ni Fiona na idol niya si Lloyd at ang pangarap nito ay naging pangarap din niya kaya sinabi niyang sasamahan niya si Lloyd. Kalaunan pa ay maraming mga tricks ang ginamit pandayan ng mga Campbell pero lahat ng ito ay madaling napag-adjustan ng mga bida. Kaya nakarating sila sa final round. Sa simula ng final match ay ginamit ng mga Campbell ang kanilang trump card kung saan isang sniper ang inasinta si Fiona. Ngunit nakita ito ni Lloyd at mabilis na niligtas ang babae. Saka nakita nila ang rubber bullet na kasing kulay ng court. Mas napabilib ang babae nang malaman niyang may bulletproof vest si Lloyd sa ilalim ng t-shirt nito. Nagtaka ang mga Campbell nang makita na ayos pa rin ang mga bida. Nilabas lahat ng Campbell ang kanilang mga nakatagong pandaraya pero lahat ng ito ay nakita ng dalawang bida. Nag-asta silang drunken master para hindi ma-snipe at kahit pa may dalawang dinagdag na tagabato ng kulangot gamit ang daliri ay hindi ito umubra sa mga bida. Patuloy nilang denominate ang laro at nagawa pa ni Lloyd na maibalik ang rubber bullet sa lalaking Campbell na nasaktan ang tiyan. At nanalo ang dalawang spy. Lumapit ang naiiyak na talunan at sinabing believe daw siya sa mga bida dahil nanalo ang mga ito kahit na mandiraya sila. Kaya sinabi na lang ni Lloyd na maging sport siya sa susunod. Biglang may tumawag sa boss na naroon kaya imbes na kukunin na sana ng mga bida ang kanilang premyo na painting ay pinagbawal ito ng matanda. Pero sinabi niyang pwede silang kumuha ng ibang artifacts doon. Alam ni Lloyd na tumawag ang state police at sila ang hinihintay ng boss para pagbigyan ng painting na target ng mga bida. Kaso ay nagpanggap na tauhan doon si Lloyd at inistorbo ang lalaking naghahanda ng painting. Dumating ang state police at kinuha nila ang painting. Saka lumabas ang dalawang bida na dala ang totoong painting. Pinakita na pinalitan pala nila ng peking painting ang artifact at ito ang nakuha ng state police. Pinuntahan ng dalawa ang naglalaro ng tennis na Yor at Anya. Doon ay muling pinasok ng inggit si Fiona dahil si Yor ang Mrs. Forger. Kaya hinamon niya ito ng one-on-one sa tennis. Minumura niya ito sa isip pero nalalaman ito ni Anya. Pumayag namang makipaglaro ni Yor na ayaw ding magpatalo kay Fiona dahil nagseselos din itong may relasyon sila ni Lloyd. Sa umpisa ng laro ay nag-serve si Yor at sinabing hindi niya kukontrolin ang sarili. Binigay niya ang buong lakas pero nahulog ang bola sa lupa. Ngunit bigla itong nadurog na naging maliliit na cubes. Nagulat si Fiona sa nakitang nangyari sa bola. Pero muling kumuha ng bola si Yor at nag-serve. Narinig daw ni Fiona na perfect ito at napakabilis at nagawang pigilan ang bola. Kaso ay napakabigat daw ng pagtama ni Yor. Pero mahal daw niya si Lloyd at ayaw magpatalo. Kaso, dahil sa lakas ng tirada ni Yor ay nawasak ang kanyang racket. Napaluhod na lang siya at inaming natalo siya ni Yor. Pero nais daw niya ng rematch sa hinaharap sa kaagad na sumakay ng sasakyan at umalis ng umiiyak. Kinabukasan ay nagpunta si Lloyd sa office at sinabi ni Sylvia na nagpunta ng bundok si Fiona para daw magsanay ng pag-swing ng racket. Saka pinakita ng babae ang resulta ng na-decode nilang painting. Nagpunta daw ang ilang mga agents nila at nakuha ang tinago ng Colonel na pwedeng maging dahilan ng labanan ng magkabilang panig. Pinabasa ni Sylvia ang journal ng Colonel. At nalaman ni Lloyd na ang tinatago ng Colonel ay mga larawan lang pala ng mga sexing chicks. Mahilig daw kasi sa chicks ang Colonel tulad ng nanonood ng anime recaps Tagalog. Binubagbog pala siya ng asawa dahil sa koleksyon nito ng larawan ng mga babae. Kaya naisip niyang itago na lang ito para maiwasan ang digmaan nilang mag-asawa. Nasayang daw ang pagod ni Lloyd pero sinabi ni Sylvia na ang mahalaga ay walang napipintong kaguluhan sa East at West. Dahil kay Nightfall ay nagseselo si Yor at nag-aalala dahil baka palitan na siya ni Lloyd bilang asawa. Pero napansin din ito ni Lloyd at nag-alala na baka sabihin ni Yor ang nararamdaman sa kapatid na state police at maimbestigahan si Lloyd. Kaya naisip ni Lloyd na bigyan ng pera si Frankie para bantayan si Anya. Kaya kahit galit nung una ay kinuha nito ang pera. Inanyayahan ni Lloyd si Yor sa isang bar at nag-usap sila tungkol sa relasyon. Akala ni Yor kung tinawag siya ni Lloyd doon para dispatchahin na dahil kay Fiona. Kaya nag-alala pang lalo ang babae at ininom nito ang maraming alak na order ni Lloyd.
Nalasing siya at nasabi ang nararamdaman sa lalaki kaya gamit ang instinct na spy ay naisip ng lalaki na gawin ang strategy para mahulog ang loob ni Yor. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nagpagwapo, pero dahil sa kakaibang pakiramdam ng babae ay nasipa niya si Lloyd sa panga. Nagawang makatayo pa ng lalaki pero dahil sa lakas ng sipa ni Yor ay naisip nito na nagkamali siya ng akala. At total busted daw siya sa babae. Saka siya nahilo. Napanaginipan niyang nasa kandungan siya ng ina at kumakanta ito. Pero paggising niya ay nakahiga siya sa legs ni Yor na kumakanta na lasing pa rin. Kalaunan pa ay sinabi ng babae ang nangyari. Naisip ni Lloyd na unang beses niya ulit ma-knockout ng ganon. Saka nakwento ng lalaki ang ina kung saan feeling niya ay safe siya palagi. Ganon din daw ang feeling ni Anya sa kanya kaya sinabi ni Lloyd na huwag daw mag-alala ang babae dahil hindi niya ito papalitan. Kahit pa daw kasi sabihin ni Lloyd na si Fiona ang magiging peke niyang asawa ay hindi ito marunong sa bata. Pag-uwi nila ay nagulat si Anya dahil naging dalawa ang baba ni Lloyd dahil sa sipa ni Yor. Pinagtawanan nito ni Frankie dahil baka daw sinubukan niyang umiskor pero nasaktan lang siya. Kinabukasan ay nakalimutan palang lahat ni Yor ang nangyari kaya muli itong nakwento ni Lloyd. Nais lapitan ni Anya si Damian dahil alam niyang hindi siya magaling sa academics at sports. Kaya naiisip ni Becky na baka love ni Anya si Damian. Love daw ni Anya ang ama at ina at mani at anime recaps Tagalog. Pero di niya love si Damian. Sinabi ni Becky na para ma-in love si Damian ay dapat siyang magsuot ng magandang damit. Kaya nag-shopping sila kinalaunan. Binigyan ni Lloyd si Anya ng maraming pera dahil si Becky na mayaman ang kasama nito. Inupahan pala ni Becky ang buong mall doon. Tapos nag-fashion show ang mga makulit na bata. Dahil crush ni Becky si Lloyd ay sinubukan pa nitong gayahin ang suot ni Yor. Maraming nakuhang gamit si Becky samantalang wala pang nakita si Anya. Napagod ng husto si Anya dahil sa shopping kaya inakala ni Becky kung di siya masaya kasama si Becky. Pero sinabi ni Anya na masaya siya lalo na at first time niyang mag-shopping kasama ang kaibigan. Saka nagustuhan ni Anya ang isang maliit na keychain na naroon bilang remembrance daw ng pag-shopping nila ni Becky. Nais din sana ito ni Becky pero naalala niyang di daw siya pwedeng gumamit ng mumurahin. Pero binilhan din siya ni Anya ng isa pa. Sa sasakyan ay masaya ang butler ni Becky dahil sa pagbabago ng dating mayabang na Becky. Saka pinakita na dati pala itong bully sa ibang bata. Pero nagbago siya nang makilala si Anya. Sa paaralan ay gamit nila ang keychain. Saka natulala si Damian nang makita si Anya. Hindi pa tapos ang series dahil may isa pang episode pero saka na natin gawa ng recap. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para naman more anime recaps Tagalog to come.